Magandang araw po sa ating lahat, no? Meron lang akong i-share, no? Sa panahon natin ngayon, sawa ka na ba sa naririnig mo sa balita, no? Sobrang gulo na nangyayari sa Pilipinas. Ipanalangin natin na hindi magkaroon ng malawakang kaguluhan, no? Ipanalangin natin na kusang bumaba yung mga namumuno sa ating bansa, no? Basahin po natin yung sa 1 Timothy chapter 2, 1-4. Sabi dito, una sa lahat, nakikiusap ako. Paabutin ninyo sa Diyos ang inyong panalangin. Pamanhik at pagpapasalamat para sa lahat ng tao, no? Verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay kayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan, no? Sabi doon, panalangin daw natin yung mga namumuno sa ating bansa, no? Yung nangyayari, no, lalo yung ating presidente, no, hindi natin maintindihan kung ano-ano na yung law na binibend nila, no, lalo ngayon may naupo pa, no, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, pero alam nyo, isa lang naman ang point ng Panginoon sa lahat ng kaguluhan na nangyayari dito, no. Sabi niya rito, ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tigapagligtas. Ang gusto ng Panginoon, maligtas ang lahat ng tao, no. Sabi niya sa verse 4, ang ibig ng maligtas ang lahat ng tao, makaalam ng katotohanan, no. Yun yung gusto ng Panginoon, no, maligtas at makakilala tong mga taong to, no, lalo sa nangyayari sa bansa natin, no. Hanggat hindi nagkakaroon ng pagsisisi tong mga taong to, tunay na pagsisisi, pagtalikod sa maling ginagawa, at kilalanin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas na si Jesucristo, no, na tagapagligtas ng kanilang buhay. Itong mga taong to, hindi mababago ang bansa natin, no. Pero kung merong mamumuno na isang pinuno na merong takot sa Diyos, no, at kikilalanin niyang Diyos na kanyang sariling ligtas at hari ng kanyang buhay, no, hindi mangyayari itong mga kagaluhan na nangyayari, no. Tayo pong mga Pilipino, ako po nakikiusap na sama-sama po tayong manalangin at ipanalangin natin itong ating bansa at yung mga namumuno, no. Dito po sa verse na to magtatapos po ako, no. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbabang manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa lupain ang kanilang katiwasayan at kasaganahan, no. Sabi doon, ibabalik ng Panginoon yung katiwasayan at kasaganahan sa bansa, no. Ang bansang Pilipinas mayaman, marami lang kurakot, no, marami lang mga magnanakaw, no. Pero hindi ibig sabihin na tayong mga mananampalataya hindi nagnanakaw sa Panginoon, no. Meron tayong mga dapat ibinabalik sa Panginoon na hindi natin nababalik, no? Pero balik tayo sa pinaka-pinopoint ko po ngayong gabing to, no, ngayong araw na to. Ang pinaka-pinopoint ko po dito, no, una, panalangin natin yung mga namumuno ngayon sa bayan natin. Pangalawa, wala pong mangyaring malaking kaguluhan, no. Hindi tayo kagaya ng ibang bansa. Huwag po tayong gaya-gaya, no. Namuhay po tayo ng tahimik at sama-sama nating ipanalangin. Dalin sa Panginoon yung panalangin natin na tumugon ng Panginoon, no. Una ang gawin natin, sabi niya dito, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbabang manalangin, hanapin ako, no. Pakumbaba po tayong lamapit at hanapin natin yung Panginoon. Idulog natin sa kanyang paanan yung nararanasan natin ngayon sa mga namumuno sa bansa natin at ipanalangin natin itong mga taong to.
no? Nakusang loob silang bumaba at talikda ng mga mali nilang ginagawa at panagutan nila yung kanilang maling ginagawa. Yun lang po, no? Ito po yung aking maiksing mensahe today. Patuloy po tayong manalangin at pinalangin po natin itong mga taong to. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. God bless.